Sa pagsapit ng 35 taon o higit pa, mapagtatanto mo ang isang hindi komportableng katotohanan, lahat ng iyong pinaniniwalaang tama ay maaaring ang mismong nagpigil sa iyo. Ang pananaw na iyong ginabayan ang iyong mga desisyon hanggang ngayon ay hindi iyong kaalyado, ito ay iyong di nakikitang kaaway. Pag-isipan ito, ilang beses mo na naitanong sa sarili kung bakit ang mga taong matatalino, may mga diploma at maraming oras ng pagsusumikap, ay patuloy na naghihirap sa pagbabayad ng mga utang. Ang problema ba ay nasa kanila o sa nakatagong kodigo na gumagabay sa kanilang mga buhay? Natuklasan ko na nabubuhay tayo tulad ng mga binhi na may taglay na isang di nakikitang kodigo. Kung paano ang isang bunga ng puno ng oak ay maaaring maging isang malaking puno ng oak lamang, tayo rin ay ipinanganak na may isang programa na nagsisimulang maisulat bago pa man natin maramdaman ang ating unang hininga. Bahagi nito ay nagmumula sa genetika, sa mga mana natin sa ating mga magulang at lolo't lola, ngunit ang pinakamalalim na bahagi ay nabubuo habang tayo ay mga bata pa, kapag ang ating isipan ay bukas na parang sariwang luwad na naghihintay na mahulma. Ang bawat salitang ating naririnig, bawat kilos, bawat emosyon na ating nasaksihan ay nagsisimulang mag-ukit ng mga pattern sa ating subconscious. At ang subconscious ay hindi nakikipagtalo, hindi nagtatanong, tinatanggap lamang nito. Ganito nabubuo ang pananaw na magtatakda kung paano tayo nag-isip, nakakaramdam, at kumikilos sa natitirang bahagi ng ating buhay. Nang unang maunawaan ko ito, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga parehong kilos nang hindi alam kung bakit. Sa 26 na taong gulang ako ay walang formal na edukasyon, walang propesyon, nabubuhay ng walang direksyon, nalulubog sa utang, nagtatrabaho sa mga trabahong hindi ako dinadala saan man. At alam mo ba kung ano ang mas masahol pa? Naniniwala ako na iyon ang aking tadhana, dahil lahat ng nasa paligid ko ay nagpapatunay sa paniniwalang iyon. Ang kapaligiran kung saan ako lumaki, ang mga taong nakakasalamuha ko, ang mga usapang aking naririnig sa bahay at sa kalye, lahat ay nagpapalakas sa ideya na ang buhay ay mahirap, na ang pera ay mahirap kitain, na ang mga oportunidad ay para sa ilan lamang. Para bang may sumulat ng script ng aking buhay nang hindi man lang tinatanong kung sang-ayon ako doon. Marahil ay naranasan mo na rin ito. Ilang beses ka na bang sumubok na magpalit ng karera, kumita ng mas maraming pera, o pagbutihin ang iyong mga relasyon, at gayon paman ay bumalik ka rin sa dati? Hindi ito kakulangan ng pagsusumikap. Ito ay ang pananaw na humahawak sa iyo na parang isang di nakikitang kadena. Ang kodigong ito ay hindi nagpapahintulot sa iyo na lampasan ang mga limitasyong itinakda nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabubuhay na parang nasa isang treadmill, tumatakbo sila, napapagod, ngunit nananatili sa parehong lugar. Nakita ko ang aking sarili sa ganoong paraan. Hindi ko maintindihan kung bakit, sa kabila ng aking pagsusumikap, ang aking mga resulta ay palaging pareho. Nang magsimula akong mag-aral, naunawaan ko na ang problema ay hindi sa aking ginagawa, kundi sa aking paniniwala sa aking sarili at sa buhay. Kung sa loob mo ay may paniniwala na hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan, na ang tagumpay ay pribilehyo lamang ng iba, kung gayon, kahit na ang buong mundo ay mag-aalok sa iyo ng mga oportunidad, hindi mo namamalayang tatanggihan o sisirain mo ang mga ito. Para itong pagtatanim ng binhi ng puno ng oak sa lupang hindi mataba, sisibol ito, ngunit hindi kailanman lubos na lalago. Naaalala ko ang pagmamasid sa mga taong matatalino, may sapat na kaalaman, at mas may kakayahan pa sa akin, at gayon paman ay laging nakakulong sa mga trabahong kinapupuotan nila o sa mga utang na hindi nila mabayaran. Iniisip ko, kung hindi nila kaya, ano pa ang maaasahan ko? Ngunit ang totoo ay wala sa katalinuhan o pagsisikap ang lahat ng ito, nasa programang tumatakbo sa loob ng bawat isa. Ang programang ito ang nagtatakda ng hangganan ng kung gaano karami ang sa tingin mo ay kaya mong kitain, ng uri ng buhay na iyong itinuturing na posible para sa iyo, ng mga pagpipili ang paulit-ulit mong ginagawa ng hindi namamalayan. At lahat ng ito ay nangyayari ng napakabanayad na tila normal na lamang. Ito ang dahilan kung bakit maraming beses kang maaaring makaramdam na parang nabubuhay ka sa buhay ng ibang tao, na parang mayroong mali, ngunit hindi mo matukoy kung ano yon. Ang bagay na yon ay ang pananaw. Hindi ito sumisigaw, hindi nagpapakita, ngunit tahimik na kumokontrol sa bawat hakbang. At kapag umabot ka na sa 35 taon o higit pa, magsisimula mong maramdaman ang bigat ng programang ito, dahil bigla mong makikita na lumipas na ang mga taon at ikaw ay nananatiling nakakulong sa mga parehong paniniwala, na aani ng mga parehong resulta. Ganito ang nangyari sa akin.
Nang maunawaan ko na hindi ang mundo ang laban sa akin, kundi ang kudigong na ilimbag sa loob ko, natanto ko na ang tanging paraan palabas ay ang muling isulat ang programang ito. Ang kamalayang ito ay nagbigay sa akin ng halo-halong takot at ginhawa. Takot dahil napagtanto ko na ako mismo ang sumisira sa aking kinabukasan. Ginhawa dahil kung ang problema ay nasa loob ko, ang solusyon ay naroon din. At mula noon ay nagsimula nang magbago ang aking buhay. Maaaring itanong mo, paano muling isusulat ang isang pananaw? Ang sagot ay hindi agarang mabibigay, ngunit ang unang hakbang ay simple. Itigil ang paniniwala na ang iyong buhay ay nakalaan na maging kung ano ito. Tanungin ang mga paniniwalang iyong dinadala mula pagkabata. Tingnan ang mga resulta na iyong taglay ngayon at tanungin ng may katapatan, ito ba talaga ang gusto ko para sa akin? O refleksyon lamang ito ng programang ibinigay sa akin? Ang tanong na ito ay maaaring hindi komportable, ngunit dito nagsisimula ang kalayaan. Ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay sa paniniwalang ang formal na edukasyon ang susi sa tagumpay dahil ito ang palagi kong naririnig. Sinasabi nila na kung mag-aaral ako ng mabuti, kung makakuha ako ng magagandang marka at may diploma, ang aking kinabukasan ay sigurado na. At kasabay nito, paulit-ulit nilang sinasabi na kung wala akong pinag-aralan, ako ay mapapahamak sa mga masasamang trabaho, nabubuhay sa kinikita araw-araw. Ito ay ang parehong mensahe na natatanggap ng milyon-milyong tao mula pagkabata, na parang isang ganap na katotohanan. Ngunit nang magsimula akong masusing pagmasdan ang tunay na buhay, napansin ko ang isang hindi komportableng bagay, ang mundo ay puno ng mga taong napakamatatalino, may diploma, may mga titulo, may mga sertipiko na nakasabit sa mga dingding. Ngunit naghihirap sa pagbabayad ng kanilang mga utang sa katapusan ng buwan. Mga taong matatalino na nabubuhay na nakayuko ang ulo, pagod, nakakulong sa mga trabahong hindi nila gusto at madalas na may mga utang na mas malaki pa sa kanilang sahod. Nang mga sandaling iyon ko naunawaan na ang edukasyon na inaalok sa atin ay hindi naghahanda sa sinuman na umunlad. Tinuturuan ng paaralan ang pagmememorya, ang pagsagot sa mga tanong sa pagsusulit, ang pag-uulit ng mga konsepto. Ngunit walang nagtuturo kung paano humawak ng pera, walang nagtuturo kung paano lumikha ng kayamanan, walang nagtuturo kung paano bumuo ng buhay batay sa kung ano talaga ang ating ninanais. At kung isipin mo, ipinaliliwanag nito kung bakit maraming tao na may kahangahangang resume ay nabubuhay na nakakulong sa mga trabahong maliit ang sahod, samantalang ang iba, na halos hindi natapos ang pag-aaral, ay nakakagawa ng malalaking kayamanan. Hindi ang diploma ang nagtatakda ng iyong kasaganaan, kundi kung paano ka nag-isip at kumikilos sa buhay. Nang magsimula akong tanungin ang ideyang ito na ang kaalaman ay kapangyarihan, napagtanto ko ang pinakamalaking kontradiksyon sa lahat. Kung ang kaalaman ay kapangyarihan, ang mga librarian ay magiging milyonaryo. Sa huli, sila ay napapalibutan ng mas maraming libro, mas maraming teorya, at mas maraming impormasyon kaysa sa anumang executive. Ngunit hindi ito nangyayari. Dahil ang kaalaman lamang ay walang halaga. Ang nagbabago ay ang aksyon. Ang kaalaman ay kailangang ayusin, idirekta, at gamitin upang lumikha ng mga resulta. At dito pumapasok ang pananaw. Kung ang iyong pananaw ay nagsasabi na hindi ka karapat-dapat kumita ng maraming pera, maaari kang magkaroon ng pinakamahal na diploma sa mundo at gayunpaman ay mananatili kang limitado. Isipin mo kung ilang beses mo nang nakilala ang isang taong nag-aral ng maraming taon upang maging abogado, doktor, o inhinyero, at gayunpaman ay nagtatrabaho ng napakaraming oras, halos walang oras para sa pamilya, nabubuhay na may utang, at, sa huli, nabigo. Nangyayari ito dahil ang pananaw ng taong iyon ay nagsasabi na ang tagumpay ay kasing kahulugan ng matinding pagsusumikap, na ang pera ay dumarating lamang pagkatapos ng sakripisyo, na ang seguridad ay nasa pagpapanatili ng isang permanenteng trabaho kahit na ang buhay ay lumilipas sa harap ng kanilang mga mata. Para bang ang formal na edukasyon ay nagpapalakas lamang sa programang umiiral na, mag-aral, sumunod, sundin ang tradisyonal na landas at marahil, sa hinaharap, makakapagpahinga ka na. Eksakto itong pag-isip na ito ang nagpigil sa akin sa loob ng maraming taon. Naniniwala ako na ang hindi pagtatapos ng pag-aaral ay ang dahilan ng aking pagiging stagnant. Ngunit nang sa wakas ay magising ako sa katotohanan, napagtanto ko na ang aking pinakamalaking hadlang ay hindi ang kakulangan ng mga diploma, kundi ang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng mga ito ay makakamit ko ang isang bagay. Ang araw na sinira ko ang pattern na ito at nagsimulang kumilos ng iba, ang aking buhay ay kumuha ng isang ganap na hindi inaasahang direksyon.
Nagsimula akong maghanap ng kaalaman na maaaring mailapat, na may direktang epekto sa aking mga resulta. At ganoon ko natuklasan na, higit na mahalaga kaysa sa pag-alam, ay ang pag-aaral na gamitin ang alam mo. Ito ang malaking bitag na kinahulog ng karamihan sa mga tao. Ginugugol nila ang kanilang buhay sa pag-ipon ng impormasyon, ngunit hindi nila natututunang gawing praktikal na aksyon ang impormasyong ito. At ito ay lumilikha ng isang maling pakiramdam ng pag-unlad. Maaari kang magkaroon ng 10 kurso, 3 diploma, at isang aparador na puno ng mga libro, ngunit kung wala sa mga ito ang nagbabago sa iyong kita, sa iyong kalusugan, o sa iyong kaligayahan, ano ba talaga ang nagbago? Ang pananaw ay patuloy na nagdidikta ng mga limitasyon, at ikaw ay patuloy na tumatanggap na ang pagsisikap at pag-aaral ay sapat na, samantalang ang totoo ay hindi. Nang maunawaan ko ang pagkakaibang ito, napagtanto ko na walang direktang ugnayan sa pagitan ng pagiging matalino at pagiging maunlad. Mayroong isang direktang ugnayan sa pagitan ng kung paano mo inaayos ang iyong kaalaman at kung paano mo dinidirekta ang iyong isipan upang lumikha ng mga resulta na iyong minanais. Ipinaliliwanag nito kung bakit maraming tao na hindi kailanman pumasok sa unibersidad ay nakagawa ng mga imperyo, samantalang ang iba, na puno ng mga titulo, ay patuloy na nagrereklamo sa kakulangan ng mga oportunidad. At kung isipin mo, mapagtatanto mo na marahil ay nahulog ka na rin sa parehong ilusyon. Dahil sa isang punto ay naniniwala kang ang pag-ipon lamang ng impormasyon ay sapat na. Ngunit ang talagang nagbabago sa iyong buhay ay kung paano mo inilalapat ang iyong natutunan kahit na kaunti lang ito. Ang pinakamasakit ay ang pag-unawa na gumugol tayo ng maraming taon sa paniniwala sa isang pangakong hindi kailanman natutupad. Natutuhan nating mag-aral para magtrabaho para kumita ng pera, at umasa sa perang iyon para mabuhay. Ngunit walang nagturo kung paano umunlad, walang nagturo kung paano lumikha ng kasaganaan, walang nagturo kung paano mabuhay ayon sa sariling mga pangarap. At kung hindi mo masisira ang siklong ito, maaari kang gumugol ng buong buhay sa pagsisikap ng hindi umaalis sa lugar. Alam ko ito dahil naranasan ko ito at dahil nakita ko ang libu-libong tao na inuulit ang parehong landas. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag naunawaan mo na ang formal na edukasyon ay hindi garantiya ng tagumpay, at ang pagsisikap na walang kamalayan ay nagpapalakas lamang sa mga limitasyon na nasa iyong pananaw na. Ang pera ay palaging itinuturing na isang misteryo, halos parang isang pribilehiyo na nakalaan lamang sa ilang piling tao. Lumaki ako na naririnig na ang pagkita ng pera ay mahirap, na kailangan ng maraming pagsusumikap at swerte, na ang buong buhay ay magiging isang pakikibaka lamang upang makatayo. Ang pag-iisip na ito ay paulit-ulit na naririnig ko sa bawat usapan na aking naririnig noong bata pa ako, at dahil bukas ang aking isipan, tinanggap ko iyon na parang ganap na katotohanan. Ang resulta ay nahulaan na, hindi ko kailanman sapat, nagtatrabaho ako ng husto, ngunit tila ang kasaganaan ay palaging malayo. Nang magsimula lamang akong tanungin ang mga paniniwalang ito, ay napagtanto ko na ang pera ay sumusunod sa mga batas na kasing tumpak ng mga batas ng kalikasan. Kapag nagtatanim ka ng isang binhi sa matabang lupa, ito ay sisibol. Kung ang lupa ay hindi mataba, walang mangyayari. Gayon din sa pera. Hindi ito usapin ng swerte, ito ay usapin ng pag-alam kung paano ito hawakan at sa anong lupa mo ito itatanim. Ang totoo ay ang pera ay nasa lahat ng dako, umiikot sa lahat ng oras, ngunit titigil lamang ito sa mga kamay ng mga taong natutong igalang ang mga di nakikitang alituntuning ito. At ang isa sa mga alituntuning ito ay simple, hindi mo kailanman naakit ang iyong ninanais, naakit mo ang kung ano ka. Kung sa kalaliman ng iyong subconscious ay naniniwala kang ang pera ay kulang, na hindi ito para sa iyo, na ang mayaman ay nakakuha nito sa hindi tapat na paraan, kung gayon, kahit na may mga oportunidad na lumitaw, itataboy mo ang mga ito. Ang pananaw ay palaging nananalo. Ganoon mismo ang naranasan ko. Nang iwanan ko ang pagiging bombero at sinimulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, wala akong anumang pagsasanay sa pamamahala, ni karanasan man. Ngunit mayroon na akong bagong mental model. Naniwala akong kaya kong kumita ng walang hanggan, na kaya kong lumikha ng isang bagay mula sa wala. At ganoon nga ang nangyari, sa unang taon ko, nakapagtayo ako ng kita na mahigit $100,000, isang bagay na hindi maisip sa dating realidad ko. Hindi ako lumipat ng bansa, hindi ako nanalo sa loto, wala akong namana. Ang nagbago ay ang paraan ng pag-iisip ko tungkol sa pera at tungkol sa aking sarili. Maraming tao ang hindi ito matanggap dahil pinalalakas ng kolektibong pananaw ang kabaligtaran.
Tinuturuan tayong magsikap, ipagpalit ang oras sa pera, maghintay ng maraming taon para sana'y magkaroon ng kaunting seguridad. Pero tingnan ang mga katotohanan, ang mundo ay puno ng mga taong nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw at halos hindi mabuhay. At puno rin ng mga taong natuklasan kung paano gamitin ang mga batas ng pera para sa kanilang kapakinabangan at, sa loob ng ilang oras na trabaho sa isang araw, kumikita ng higit pa sa kinikita ng iba sa loob ng maraming taon. Ang pagkakaiba ay hindi sa dami ng pagsisikap, kundi sa pagkakahanay sa mga batas na namamahala sa kasaganaan. Kung mapapansin mo ang mga pattern sa buong kasaysayan, makikita mo na mula pa noong panahon ng sinaunang Babilonya, ay may mga taong nakakaunawa kung paano gumagana ang pera. Alam ng mga taong ito na ang kayamanan ay nilikha mula sa mga ideya at magkakahanay ng mga aksyon, at hindi lamang mula sa pawis at sakripisyo. Ngayon ay hindi na iiba. Ang mga umuunlad ay yaong mga nagpasyang pag-aralan kung paano gumagalaw ang pera, kung paano umiikot ang enerhiya nito, at, higit sa lahat, kung paano programa ang isipan upang payagan itong pumasok. Sapagkat, kung tinatanggihan ito ng pananaw, gaano man karami ang alam mo o gusto mo, ang pera ay madulas sa iyong mga kamay. Natatandaan ko noong nagsimulang kumita ako ng mga halagang hindi ko kailanman inisip. Bigla na lang, nabubuhay ako ng ibang-iba na buhay, naglalakbay, nagbubukas ng mga tanggapan sa iba't ibang lungsod at nagmo-mobilize ng mahigit $1,000,000 kada taon. Ngunit ang pinaka-nakakaapekto ay hindi ang halaga mismo. Ito ay ang pag-unawa na ang lahat ng iyon ay nilikha mula sa isang panloob na pagbabago. Napalaya ko ang aking sarili sa pananaw ng kakapusan. At ito ay maa-access sa sinumang handang gawin ang pareho. Ang malaking bitag ay naniniwala ang marami na ang pera ang pangwakas na layunin, samantalang, sa totoo lang, ito ay bunga lamang. Ito ay ang refleksyon ng paraan ng iyong pag-isip, ng imahe na mayroon ka sa iyong sarili, ng halaga na sa tingin mo ay nararapat. Iyon ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga taong nananalo sa loto at nawawala ng lahat sa loob ng ilang taon. Ang kanilang pananaw ay hindi handa na suportahan ang antas ng kasaganaan. Dumating ang pera, ngunit itinulak sila pabalik ng panloob na programa sa realidad na lagi nilang nakilala. Sa kabilang banda, ang mga taong nagbago ng kanilang pag-isip ay maaaring magsimula halos sa wala at magtayo ng mga kayamanan na patuloy na lumalaki dahil ang kanilang pananaw ay nasa pagkakatugma sa kayamanan. Ang pera ay enerhiya, at ang enerhiya ay nangangailangan ng direksyon. Ang tanong ay hindi kung magkano ang gusto mong makuha, kundi kung handa ka ng tumanggap at magparami. Sapagkat kung ang iyong panloob na programa ay nagsasabi pa rin na mahirap ang pera, na lagi itong kulang, na hindi ito kailanman magiging sapat, ikaw ay patuloy na mabubuhay sa parehong siklo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag nagpasya kang hamunin ang paniniwalang iyon, kapag nagsimulang makita ang pera bilang isang likas, masagana, at walang hanggang bagay. Mula roon, ang mga oportunidad na lagi nang nasa paligid mo ay magsisimulang lumitaw ng malinaw, at sa wakas ay mauunawaan mo na hindi mo kailangang makipaglaban sa pera. Kailangan mo lang matutong sumabay dito. Ang oras ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo at, paradoxically, ito ang pinakasinasayang natin. Marami ang nabubuhay na parang may mga garantiya, na parang ang mga araw ay walang hanggan sa abot tanaw. Ang pananaw ay nagpapadikit sa iyo sa nakaraan, kinukutya ang mga pagkakamali at mga pagsisisi, o sa hinaharap, palaging inaasahan ang perpektong sandali upang kumilos. Ngunit ang katotohanan ay ang tanging totoong oras na umiiral ay ang ngayon. Nang maunawaan ko ito, nagbago ang lahat. Hindi ko na maipaliwanag ang kawalan ng pagkilos sa pagsasabing isang araw ay magsisimula na ako, dahil ang isang araw na yon ay maaaring hindi na dumating. Hindi ko malilimutan ang unang pagkakataon na ipinakita sa akin ng oras ang kalupitan nito. Mayroon akong isang kaibigan na nagngangalang Bob Yates. Magkasama kami, halos lahat ng bagay ay magkasama naming ginagawa. 16 na taon pa lang siya nang makuha niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaranas siya ng aksidente at ang kanyang buhay ay biglang natapos. Natatandaan kong iniisip na may isang pagkabigla na tumama sa aking buong pagkatao, na ilang oras bago iyon ay malamang na naniniwala siyang may mga dekada pa siyang natitira. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, natapos na ang lahat. Ang pangyayaring ito ay lubos na nagmarka sa akin, dahil ipinakita nito sa akin na walang nakakaalam kung gaano karaming oras ang natitira pa sa orasan ng buhay. Natatandaan ko rin ang aking lola, na lagi niyang sinasabi na malapit na siyang mawala.
Inuulit niya iyon mula noong siya ay 60 taon na. At alam mo ba ang nangyari? Nabuhay siya hanggang sa 74. Gumugol siya ng mahigit 3 dekada na naniniwala na mayroon na lamang siyang ilang butil ng buhangin na natitira sa tuktok ng orasan, ngunit mayroon pa palang higit pa sa inaakala niya. Ang dalawang magkaibang halimbawang ito ay mayroong parehong aral, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitira sa atin. Maaaring mas kaunti kaysa sa inaakala natin, maaaring mas marami pa. Ngunit sa parehong mga kaso, walang mga garantiya. Ang napansin ko sa paglipas ng mga taon ay ang paggastos ng labis na enerhiya sa nakaraan ay walang silbi dahil tapos na yon. At ang pag-aalala sa hinaharap ay gayon din na walang bunga dahil hindi pa yon dumarating. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang pangarap dahil naniniwala kang mayroon ka pang oras? Ilang beses ka nang hindi nangahas dahil naisip mong maaari mong subukan ito mamaya? At paano kung ang imamaya na yon ay hindi na dumating? Iyon ang panganib na tinatakbo ng karamihan sa mga tao, nabubuhay na nakatali sa mga alaala o mga proyeksyon, habang ang kasalukuyan ay tahimik na umaagos sa kanilang mga kamay. Sa pag-unawa na yon, nakakita ako ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Sinimulan kong tingnan ang bawat araw bilang isang natatanging oportunidad, hindi bilang isang ensayo para sa isang bagay na mas malaki. At hindi ito nangangahulugan ng walang pakialam na pamumuhay, kundi isang may kamalayan. Nangangahulugan ito ng pagpili, ngayon, na gawin ang nagdudulot ng layunin, hanapin ang talagang mahalaga, alagaan ang mga relasyon, at tamasahin ang sandali. Sapagkat kung biglang bumaligtad ang orasan, ang tanging bagay na magkakaroon ng pagkakaiba ay ang iyong piniling mabuhay sa kasalukuyan. Maraming pananaliksik tungkol sa kaligayahan ang nagpapakita na ang mga taong pinakanatupad ay hindi yaong mga nakaipon ng maraming ari-arian o yaong mga nagtrabaho hanggang sa pagod na pagod. Sila ay yaong mga natutong maging naroroon, yaong mga nagpapahalaga sa sandali, yaong mga nabubuhay na naayon sa kanilang mga halaga. Iyon ang dahilan kung bakit, kapag naunawaan mo ang kapangyarihan ng ngayon, nagagamit mo ang oras bilang isang kaalyado at hindi bilang isang kaaway. Ang pananaw, gayunpaman, ay nagpipilit na itulak ka palabas sa kasalukuyan, na nagpapakita na sa iyo na ang nakaraan ay tumutukoy sa iyong kinabukasan o ang hinaharap ay magiging mas maayos kung maghintay ka lang. Ngunit ang tanging oras na maaari kang kumilos ay ito, dito at ngayon. Kailangan ko ng mga masakit na karanasan upang maunawaan ito, ngunit baka hindi mo na kailangang maghintay para sa isang bagay na ganoon kagrabe. Tignan mo lang ang iyong sariling buhay at mapansin kung gaano karaming oras ang ginugol mo na sa mga pag-aalala, sa mga pagsisisi o sa mga paghihintay na hindi kailanman nagkatotoo. Ang oras ang pinakawalang habag na hukom na mayroon, dahil hindi ito humihinto, hindi ito nakikipag-usap, hindi ito nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At kapag nagising ka sa katotohanan ito, mapapansin mo na ang tanging paraan upang parangalan ang buhay ay ang mabuhay ng masidhi sa bawat sandali, nang hindi nagpapaliban, nang hindi nagtatago sa likod ng mga dahilan. Ang tamang panahon ay hindi kailanman dumarating dahil ito ay narito na. Sa loob ng mahabang panahon ay naniniwala akong ang tagumpay ay isang bagay ng swerte, katalinuhan o espesyal na talento. Ngunit nang magsimulang ako mag-aral ng malalim, napagtanto ko na wala sa mga iyon ang nagpapasya. Ang talagang tumutukoy sa tagumpay ay ang mentalidad. Natuklasan ko na 5% lamang nito ang may kaugnayan sa estratehiya, samantalang 75% ay may kaugnayan sa kung ano ang nangyayari sa isipan. Ipinaliliwanag nito kung bakit maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa paghahanap ng perpektong plano, ang tamang oportunidad, ang magic formula, at gayunpaman ay hindi pa rin sila umaalis sa kanilang kinatatayuan. Naniniwala sila na nangangailangan sila ng higit pang mga tagubilin, higit pang mga kurso, higit pang mga paraan, samantalang, sa totoo lang, ang pumipigil sa kanilang mga resulta ay ang programming na dala nila sa kanilang sarili. Ako mismo ay nahulog sa bitag na yon. Natatandaan ko noong makilala ko si Raymond Stanford. Wala akong pananaw, wala akong tiwala sa sarili, at sinabi niya sa akin ang isang bagay na lubos na nagbago sa aking pananaw. Kung gagawin mo ng eksakto ang sasabihin ko, magkakaroon ka ng anumang naisin mo. Sa una, parang katawa-tawa iyon. Hindi ako naniniwala na maaari itong maging ganoon kasimple. Ngunit nang magpasya akong ipatupad ito, nagsimulang kumita ako ng higit na pera kaysa sa aking inakala. At hindi iyon dahil nakakita ako ng isang lihim sa pananalapi o dahil mayroon akong isang revolusyonaryong ideya.
Ito ay dahil, sa unang pagkakataon, binago ko ang paraan ng pag-iisip ko tungkol sa aking sarili at sa kung ano ang nararapat sa akin. Ang mentalidad ay tulad ng isang magnet na umaakit sa mga kalagayan na tugma dito. Kung naniniwala kang ang tagumpay ay nangangailangan ng paghihirap, magkakaroon ka ng buhay na puno ng pagsisikap ng walang mga gantimpala. Kung naniniwala kang hindi ka kailanman magkakaroon ng marami, itataboy mo ang anumang oportunidad sa paglago. Ngunit kapag pinapakain mo ang paniniwala na karapat-dapat ka sa kasaganaan, ang mga pinto ay magsisimulang bumukas. Parang ang buong mundo ay nagsasabuatan para sa iyong kapakinabangan, ngunit, sa totoo lang, ikaw ang nagsisimulang makakita ng mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita. Ganoon nga ang nangyari, sa loob ng ilang taon, namuno ako sa mga kumpanya sa iba't ibang lungsod na nagmo-mobilize ng mahigit $1,000,000 kada taon. Hindi na ako mas matalino kaysa dati, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, wala akong impluwensyal na mga kakilala. Ang tanging pagkakaiba ay ang mentalidad. At ito ang puntong gusto kong bigyang diin, hindi mo kailangang maghintay ng maraming taon, hindi mo kailangang mag-ipon ng mga sertipiko, hindi mo kailangang makilala ang mga tamang tao. Kailangan mo, baguhin ang iyong paniniwala tungkol sa iyong sarili. Madalas nating tinitingnan ang mga sikat na tao at naniniwala tayong sila ay maswerte, ngunit hindi naman iyon totoo. Kunin ang halimbawa ni Oprah Winfrey. Nagmula siya sa isang pagkabata na minarkahan ng kahirapan at matinding paghihirap. Wala siyang anumang bagay na nagpapahiwatig sa pambihirang kinabukasan na kanyang itinayo. Ngunit sa loob niya ay mayroong mentalidad na hindi tumatanggap ng mga limitasyon. Habang ang iba na nasa parehong sitwasyon ay sumuko, nagpasya siyang hindi siya magiging bilanggo ng kapaligiran kung saan siya isinilang. At ang mental na desisyong iyon ang naglatag ng daan para sa imperyong kanyang itinayo. Sa kabilang banda, mayroong maraming kaso ng mga taong mayroon ng lahat ng panlabas na kondisyon na pabor sa kanila, ngunit hindi kailanman nakamit ang anumang makabuluhan dahil mayroon silang mga pananaw ng kakapusan at kawalan ng seguridad. Ilang artista at atleta ang nakita nating nawalan ng magagandang karera dahil hindi sila naniniwala sa kanilang sarili o dahil hindi nila mapanatili ang tagumpay nang dumating ito. Nariyan ang talento, ngunit ang mentalidad ay hindi umaayon. Ipinakikita nito na walang matibay na panloob na pundasyon, ang anumang tagumpay ay mabilis na nawawala. Ang napansin ko ay ang mundo ay hindi nagbabayad para sa pagsisikap, nagbabayad ito para sa mga resulta. At ang mga resulta ay hindi nagmumula sa bulag na pagsisikap, nagmumula ito sa isang nakahanay na mentalidad. Kapag naunawaan mo ito, magsisimula kang tanungin ang lahat ng paniniwala na itinuro sa iyo tungkol sa kung ano ang posible. Ganoon ang ginawa ko. Tumigil ako sa paniniwalang kailangan kong maging espesyal upang manalo at nagsimulang maniwala na kailangan kong mag-isip ng iba. At ang simpleng pagbabago ng pananaw na iyon ang lubos na nagbago sa aking realidad. Ang tunay na tagumpay ay hindi bunga ng mga panlabas na kalagayan, kundi ng paraan ng iyong pagbibigay kahulugan at pagtugon sa mga ito. Kapag naniniwala ka, taimtim, na kaya mong makamit ang isang bagay, ang iyong pag-ugali ay umaayon sa paniniwalang iyon, ang iyong mga aksyon ay nagkakahanay at tumutugon ang universo. Ngunit kapag nagdududa ka sa iyong sarili, ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay puno ng kawalan ng katiyakan, at ang mga resulta ay sumasalamin ng eksakto sa kawalan ng katiyakang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong huwag nang maliitin ang kapangyarihan ng mentalidad. Sapagkat ito nga ang ugat ng lahat ng tagumpay. Ang pinakamahalagang punto sa lahat ng ibinahagi ko ay ang tunay na kaaway ay hindi kailanman nasa labas, kundi sa loob mo, nakatago sa pananaw na tahimik na namamahala sa bawat desisyon at resulta ng iyong buhay. Kapag naunawaan mo ito, mapapansin mo na hindi ka hinatulan dahil ang naprogram ay maaaring mareprogram. Ito ang susi para baguhin ang iyong realidad sa anumang aspeto na nais mo. Ngayon, para magpatuloy sa paglalakbay na ito at umakyat pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, panoorin ang susunod na video na ipapakita sa iyong screen. Tutulungan ka nitong maging kahit 1% mas mahusay kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood, kita-kits sa susunod na video.